Izel? Andito na ako para singilin ang babaeng to sa lahat ng katarantaduang ginawa niya habang wala ako dito. Mama, ano pong sinasabi niyo kasi nung... Huwag kang maangan, ha? Nag-iipon ako ng ebidensya laban sa lahat ng kawalang niya ang ginawa mo. At itong nagpapatunay na ninakawan mo kami ni Victor sa aming joint account! Hindi ko na alam kung sino paniniwala ako. Naguguluhan na ako. Sana isang araw, luminaw din ang lahat. Magkapareho itong mga documents nyo galing sa investigator at yung kay Izel na galing kay Maris. Magkakaiba lang ng figures, oh. Victor married a con artist. I couldn't believe na magagawa ni Izel to. Tita, i-demanda nyo siya. Sisi, paano ko gagawin yon kung ang mismong anak ko hindi ako suportado? I thought Victor and I were going to be a united front against Izel. Pero tatingin ko ngayon, hawak pa rin niya sa liig si Victor, eh. Eh, paano gagawin nyo? Palalagpasin nyo lang ba itong ginawa ni Izel? Kung pinipilit ni Victor na may hawak siyang ebidensya, then prove to him na peke yung mga yun. Dolores, si Elisa, bakit hindi mo inuwi dito? Pinaghanda pa naman namin siya ng tutulugan. Nagluto din po kami ng masarap para sa kanya. Nais ko na rin po itong ventilador para meron siyang magamit. Kaso madumi pa po. Alam niyo kasi, nung nakita ko si Doña Claudia kanina, naawa ako. Kasi parang nawala sa kanya ang lahat, tas natira na lang si Elisa. Grabe naman talaga to si Victor, oh. Mas naniniwala kay Izel kaysa sa nanay niya. Hanap talaga Izel na yun, ano? Ang tindi ng kapit kay Victor. Siguro, may pinainom yun na gayuma. No? Ganun po yata talaga kapag binenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Lahat ng tao mapapaikot mo. Gan. Alam mo, Ding, lahat ng mga masasamang tao may katapusan. Kahit pagkaano kalakas yan sa baba. Kaya yung si Izel, magsaya-saya na siya kasi bilang na yung mga oras niya. Sumagot ka. Odette! Sino yan? Sino yan? Si Victor to. So confused. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako napabintangan ng mama ng gano'n. How's everything? How's she? Have you talked to her? Ayaw niya akong kausapin, pero alis na. I'm so sorry. Ikaw na dami. Okay. Alam mo, paggabi pa may gumugulo sa isip ko. Bakit ganun na yung galit sa'yo ni Mama? Di ba magkasundo kayo? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na yung bintang niya sa'yo. Bakit ganun na yung galit niya? I don't know, honey. Baka because of the accident? Di ba nung nalaglag siya sa hagdan yung ulo niyang napuruhan? So, I guess when she was recovering, yung isip niya may mga binubuong kwento. And now that she's okay, yan yung mga pinapaniwalaan niya. And you know how much I love you, right? Hindi ko kayo kayang lukuhin ng mama. I know. Thank you. Kung nagkamali ka kay Dolores, hindi kita iniwan. Sana huwag mo rin ako iiwan niyo. I need you.
Okay, I'll be there. Hihintayin ko lang anak ko. Okay, thank you. Magandang umaga po. Doña Claudia, kamusta na po kayo? Okay lang po ba kayo? Dolores, do I look okay? Pinagnakawan ako ng milyones sa bangko. At anak ko nakikampi sa kanyang asawang manluloko. You think I'll be okay? Nagmamalasakit po. I don't need your concern. At pwede ba wag mo akong kausapin na para ba magkapantay tayo? Basura ka pa rin sa tingin ko, Dolores. Wala kang pinagkaiba kay Izel. Pareho lang kayong dalawa na nagakyat ng kamalasan sa buhay ng anak ko. Maganda na po ba, Nay? Oo naman. Noon ka pa naman maganda, nak. Anak, hindi na ako magtatagal. Kailangan ko nang umalis. Po, bakit po? Hindi pa naman po kayo nag-iisang oras dito, ah. May problema po ba, Nay? Elisa, hindi ko kayang maglihim sa'yo. Pero kasi, parang hindi kami maayos ng lola mo. Kaya hindi ko na kayang magtagal pa dito. Nag-aaway po ba kayo? Hindi naman. Pero kasi medyo nataasan niya ako ng boses. Usapin ko po siya. Hindi. Huwag na lang. Huwag na. Kasi yung lola mo, masyadong maraming iniisip. Kailangan intindihin mo na lang siya. Ang bait-bait niyo po talaga, Inay. Hayaan niyo po, pag natapos na po yung problema ni Lola, tapos magkakabating na po kayo. Magiging isang masayang pamilya na po tayo. Sana nga, anak. Victor! Where have you been? Mama, pinuntahan ko si Izel sa hotel na tinutuluyan niya. Hanggang ngayon pa ba nagpapaloko ka pa dun sa babaeng yon? Mama, may mga dokumento ako nagpapatunay na hindi magnanakaw ang asawa ko. Ito ba? Itong mga dokumentong to sinasabi mo, mga peke lahat yan, Victor! Mama, si Maris ang gumawa niyan. Paano mapipeke yun? Loyal sa atin si Maris. Noon yon, hindi na ngayon. Pineke niya lahat ng documents na yan at mapapatunayan ko yan sa'yo. Paano? Sumama ka sa akin, Victor. Halika. Ano? Pati si Franco, tinataguan na ako? Makalintik na to. Wisit. This is Guizal. Sir, come to my office. Have a seat. Thank you. Ano po ang may pagliligo ko sa inyo? Mr. Monastrial, these documents supposedly are from your office. Can you please take a look at them and tell me, galing ba talaga yan sa bangko ninyo? Yes, Mrs. Guizon. Dito to nagaling. What about this? Sa unang tingin, pareho-pareho. Pati signature ko, kopyang-kopya. Pero, ito ang totoong seal na. Ito hindi. Ano?
Pero dito sa inyo galing ang mga dokumentong yan. Binigay sa akin yan na accountant namin. Pasensya na po. Peke po ang dokumento ito. Sarili ko kasama. Pinagnakawan ako. Napakasama talaga ng Isel na yan. Imagine she was able to fake all these documents para lang nakawan tayo. Mama. Maraming beses na akong nagkaroon ng pagkakataon para mahuli si Isel, pero hindi ako nakinig. Siya pa rin ang pinakinggan ko. Hindi ako naniwala. Alam mo, Mama, lahat ng ito, kasalanan ko. Wala na tayo. Ubus na lahat, pati pera natin. Mama, sana mapatawad mo ko. I'm sorry. I'm sorry. Victor, ang importante, magpakatatag tayo. Lumaban tayo. Kailangan pagbayaran ni Isel ang ginawa niyang kawalanghiyaan sa atin. Gagawin natin ang lahat para mabulok siya sa kulungan. Hindi ko na inaasahan bumait pa yung Doña Claudia na yan. Dumadaloy na talaga yung kasama niya sa dugo niyan. Tingnan mo, kinakamusta mo lang, nilait ka pa. Ina. Hayaan mo na. Kinarma na nga, oh. Kaya nga nakuha na ng pera nung manugang niya. Alam mo, grabe talaga yan si Isel, no? Ninakawan niya talaga yung mag-ina. Tapos hanggang ngayon, paniwalang-paniwala si Victor kay Isel. Hayaan mo na. Inlabi siguro dun sa asawa niya. Alam mo na, labis blind. Oh. Hello? Oh, Victor. Oh, sige. Iti-text ko sa'yo. Oh, bakit tumawag si Victor? Tinatanong niya yung number ni Roman. Siguro natauhan na yun. Nalaman niya na siguro yung totoo tungkol kay Isel. Buti naman. Honey? Kamusta ka na? Nasa hotel ka ba? Yeah, I'm still here. Nalulungkot nga ako kasi di man lang kita makakasama ngayon. Kailan mo ba ako babalikan? Tadalhin ko lang si Mama sa doktor. Tama ka dun sa inala mo eh. Parang problema siya sa pag-iisip. Talaga? Bakit? Anong nangyari? Naging irrational siya lately eh. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya. Ganyan din ang observation ko eh. Sige, honey, dalhin mo na siya sa ospital. Yan ang makakabuti sa kanya. Of course. Okay, bye. Okay, I love you. Ang tuloy ang ligaya ko. Mabuti naman, Victor. Nagising ka na sa katotohanan. Hindi na ako magpapabola kay Zen. Tara. Tara. Mana Nieves, pakisabi mo kay Mama alis na kami. At sabihin mo na sa kanya na si Sisi na magbabantay kay Elisa. Opo.
Tara. Ano po kayo mangyayari kay na Itay? Sana mahuli na si Isel. Gusto ko rin po yun. Alam mo, Eliza, alam ko marami kayong pinagdaanan ng nanay mo dyan sa Mami Isel mo. Pero huwag kang mag-alala. Kasi pagbabayaran na niya lahat ng kasalanan niya sa inyo. Humanda ka, Izel. Wala ka ng kawala. Sino yan? Oh, Franco! Buti naman nagparamdam ka. Inasikaso ko na yung papeles natin papunta sa labas ng bansa. But for now, pupunta muna tayo ng Davao. Nasikaso ko na rin yung pagtataguan natin doon. Inayos ko na rin yung private plane na sasakyan natin para magdala sa Subic. Sir, narinig mo ba sinasabi ko? Yeah. How come? You're so relaxed. Because there's no reason to be anxious, Franco. Ibinunyag ka na ni Doña Claudia at nagpaplano na silang idemanda ka. Tapos sasabihin mo, relax? Chill, Franco. Hindi ko ba nasasabi sa'yo na paniwalang-paniwala si Victor sa teorya ko na yung nanay niya ay nasisiraan ng bait. So ngayon, dadalhin niya sa ospital. Eh pag nagkataon, mali mo, sa basement pa yung stay. Eh di lusot na talaga tayo. No, sir. Ang galing mo talaga. You never failed to impress me. Ganoon, mauna na ako. Iwanan na kita dito. Total, hindi mo na ako kailangan. Pero, pag kailangan mo ako, just call me. Ah, by the way, this is my new number. I'll check my phone. Okay. Akala ko manalo ako sa Victor. Eh, bakit tumawag pa sila polis? Kaya apparently, pininiwala niya lang din ako. Buti na lang mabasa ko yung text niya. Ano ba itong tagal? Huwag na natin kayo ito. Buti na lang, hindi ko nakakala sa yung plate. Tara! Zen? 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 Wala siya dito. Pero nandito lahat ng mga gamit niya. Babalik pa kaya yun dito? Pwede. Pwede rin hindi. Posibleng tumakas na siya bago pa tayo dumating dito. Baka may nag-tip. Marami kaming ganyang kaso. Ano na gagawin natin ngayon? Libutin na yung buong hotel. Kung kakatakas lang ni Isel, posibleng nandito pa siya. Ma'am Claudia, pwede po bang dito muna kayo? Tawagan niyo na lang kami pag dumating siya dito. Sige, mag-iingat kayo, ha? Dito ka muna. Tara. Tara. Sandali.
Get a cab. Call a cab. Call a cab. Okay. Taxi! Taxi! Dali! Sa Subic tayo. Babayaran kita kahit magkano, basta bilisan mo. Bilisan natin, baka hindi pa nakakalayo si Isel. Doon kayo. Tara, Victor. Dito tayo. Ano nangyari? Hindi na namin makita si Isel. Mukhang nakaamoy yung walang hiya. Ma'am, hindi na rin po namin makontak yung number niya eh. Nagtatago na siguro siya ngayon. Victor, alam ba kung saan siya pwedeng pumunta? May mga listahan ako ng mga kaibigan niya na pwede natin puntahan. I-report natin sa mga police stations bukas para full force tayo maghahanap. Bukas? Bukas pa, ngayon siya nawawala. Bukas niyo hahanapin? Paano kung nakalayo na yun? Ma'am, pasensya na po ma'am. Pero 6 na oras na tayo naghahanap eh. Kayo, kailangan niyo na rin po magpahinga. Huwag ko kayo mag-alala, ma'am. Bukas hahanapin natin yung manugang niyo. Hindi ko namin bibitawan ng kasong to. Ma, sigurado ako si Isel nagpaplano na yung tumakas ng bansa. Tawagin niyo na lahat ng lawyers niyo para mapakasawa natin siya. Ma, narinig niyo ba sinabi ko? Ma, are you okay? Sa isang iglap. Nawala lahat ng pinagtrabahuan ko. Lahat ng ipinundar ko. Ma, huwag kayong mag-alala, makakabawi tayo. Lola, bakit na naman po kayo umiiyak? Nag-iisa ako. Pasensya ka na, ha? Hindi na kita mabibigyan ng magandang kinabukasan. Mahirap na tayo. Mahirap na tayo. Tama na. Makakabangon din tayo. Pangako ko sa inyo yan, Mama. Bakit po hindi nahuli na namang Victor si Aling Isel? May nagtitip yata eh. Sino naman kaya? Sana mahuli na yan nagtitip na yan para sana makapagbayad na si Isel sa batas. Huwag naman sana. Ano sabi mo? I'm sorry to say this, pero hanggat hindi nagpapakita si Zel, hindi tatakbo ang kaso. Kapag hindi tumakbo ang kaso, hindi mo mababawi ang pera niya. Dolores, kung mamarapatin mo, pwede ba ako maging kaibigan mo ulit? 138 million ang liabilities ng kumpanya ko? Makaka-recover pa bang business ko? Naulugi na po ang furniture company ninyo. And the only way to save it is to sell it.